Napakahalaga po sa atin itong Biblia kung ating pong malalaman, no? Kasi bakit ko sinasabi na ang Biblia napakahalaga? Kasi hindi tayo permanent dito sa mundo. We are not permanent in this earth. Ang Biblia ay isang mapa patungo sa langit. After life, hindi na tayo nakatira dito sa mundong ito. Para lang tayong bula na naligaw dito sa mundong ito. At itong mundong ito ay hindi pala ito yung permanent nating kalagayan. And the second time, the Biblia will teach about pinakikita yung kung paano ang isang taong na afterlife, afterlife, siya ay what we call of this, mayroong pinakikita sa kanya kung para ba siya sa Diyos o para ba siya sa impyerno. So the Bible teach about ang Biblia ay guide sa atin na tayo ay pumaroon at maniwala tayo sa kasulatan. So atin basahin ang Biblia, no? Okay. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang banal na kasulatan. So, dapat pala yung bata tinuturuan na ng salita ng Diyos. Ang obligation pala ng isang magulang ay maipaalam na sa kanya yung banal na kasulatan. So, hindi pala ito, karamihan sa mga magulang, yung bata hindi tinuturo pa ano yung Biblia. So, napakahalaga pala ang Biblia sa isang bata. Kasi sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, at mula sa pagkasanggol iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan. So kung titingnan mo dito, meron obligasyon yung mga magulang na ipaalam ang banal na kasulatan. Sabi niya, na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas. So, ibig sabihin, ang Biblia ang daan para ikaliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, yun ang obligasyon ng mga magulang. Na mula pa sa pagkabata, na dapat ang mga bata ay tinuturuan na ng mga magulang. Pero ano ang itinuturo ng mga magulang sa bata? Diba? Ano ang tinuturo ng mga magulang sa bata? Hindi nyo ba alam na yung mga bata na yan ay hiram nyo lang sa Diyos? So bakit yung mga bata ngayon
pagdating sa Biblia, iba yung hindi nila alam. Karamihan sa mga hindi nila alam. Pero mayroon talagang mga religious group organization na mula pa sa pagkabata, itinuturo talaga ang Biblia. Isipin mo, kapag hindi pala ito nalaman mo, di mo pala matutunan ang Biblia, ang kaligtasan mo at pananampalataya mo kay Kristo Jesus magiging tagilid. See? So, ganong kahalaga na malaman dapat ng bata, maging mga magulang, maging anuman, malaman nila ang kasulatan. Kasi kung hindi nila alam ang kasulatan, hindi nila malalaman, hindi sila makakapanampalataya kay Kristo Jesus. Tuloy tayo sa verse 16. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsasala, pagsaway sa ikatututo ng nasa katuwiran. Tingnan mo, dito sa verse 16, sinasabi to, ang lahat ng kasulatan, ito yung pag sinabing lahat ng kasulatan, from the Old Testament and the New Testament na kasulatan, ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo. Kaya kailangan, maraming mga ngaral ngayon, pag nagtuturo, ginagamit talaga ang Biblia. Because doon sa Biblia, yun ang pundasyon eh. Sapagkat naniniwala sila, yung salita ng Diyos from the Bible ay mapapakinabangan sa pagtuturo. So kapag ikaw ay mangangaral ng Diyos, ang ipe-present mo na aral ay sa kasulatan, from the Bible. Diba? So, kung from the Bible ang tinuturo natin sa kasulatan, so doon natin malalaman kung ang nagtuturo ay nagsasabi ng katotohanan. Kasi bakit? Yung pag sinabing pagsasanla, ito yung aalamin mo yung ito bang sinasabi ng tagapagturo ng kasulatan ay naaayon ba sa katotohanan, sa ikatututo, nasa katuwiran. So ibig sabihin, para makita ang isang mangangaral ng Diyos, yung mangangaral is under doon sa pagsala, correction. Sa pagsaway, pag sinabing saway, ito yung ipapakita mo sa isang taong mangangaral, na, uy, diba? Katulad pag gumawa ng isang taong kasalanan, pwede mong gamitin ang salita ng Diyos sa pagsaway doon. Pag sinabi ko, uy, huwag kang magnanakaw. That's commandment na sinasabi, do not steal, huwag kang magnanakaw. So magagamit mo siyang pangsaway. So the Bible, pag ginamit mo yung Bible, sa Biblia, ang salita na Diyos ng pagsaway, doon sa malalaman, matututo sila, oy, mali ang aking ginagawa. Kasi iyon ang katuwiran eh. Katuwiran.
Katuwiran yun eh. Oh, brothers and sisters. Kaya napakahalaga ang kasulatan. So kapag ikaw pag ginamit mo yung kasulatan, ang isang tao matututo sa katuwiran ng Diyos. Ganun palang kahalaga na ang Biblia. Kung hindi mo alam ang Biblia, paano mo malalaman ang katuwiran ng Diyos? Diba? Sa ikatututo nasa katuwiran. Kasi ang kasulatan, pag nalaman mong kasulatan, matututo ka, magkakaroon ka ng katuwiran eh. Tungkol sa salita ng Diyos. So, yun ang ating pakinabang. Diba? Yun ang ating pakinabang. So, kapag atin ito nakita ng katuwiran, so, atin makikita, brothers and sisters, yung kanyang katuwiran. So, ganoon kahalaga yung salita ng Diyos. Ganoon kahalaga ang salita ng Diyos. Kaya, napaka-importante, no? Okay. Let's go to 17. Punta tayo sa John. John 17, verse 17. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. So, ibig sabihin, ano yung katotohanan dito? Yung salita from the Bible. Yung salita na from the Bible, yun ang magiging basis natin upang makita natin ang katotohanan. Diba? Kaya, brother and sister, napakahalaga, no? Napakahalaga na ating malaman yung salita ng katotohanan na sinasabi dito sa 2 Timothy verse 3:16. So, napakahalaga sapagkat kung hindi natin maituturo sa mga bata yung banal na kasulatan na sinasabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, Okay, Brother Magellan. Okay. Thank you for watching, Brother Magellan, Cabalchera, Kaya, kung hindi natin maituturo ang banal na kasulatan sa mga bata, ibig sabihin, yung mga magulang from the foundation pa lang, ay hindi nila nalaman ang salita ng Diyos. Diba? So marami sa mga magulang na wala silang interest na magturo ng kasulatan sa mga sanggol, sa mga bata. Di ba? Wala silang
wala silang inspiration na itong anak ko, itong mga anak ko, dapat ito ngayon pa lang imulat ko ang Biblia sa kanila. At upang sila'y manampalataya kay Kristo Jesus. So, doon pa lang, kapag nagawa na ng mga magulang yung pagtuturo sa Biblia, may magiging daan yan para teka, si Brad Marcelo nag-text. Teka. Baka yung okay, sandali lang, brothers and sisters, may sasagutin lang ako. Okay. 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 So, pasensya na kayo, nag-text, sinagot ko lang sa text, Okay. Balik tayo sa ating usapin. Kung bakit ko tinapik itong Biblia nito, na kasi napakahalaga sa magulang pala na turuan nila yung mga bata. Marami sa TikTok ngayon, kung titingnan mo sa mga TikTok sa Facebook, iba ang itinuturo nila tungkol sa bata. Iba. So makikita mo sa social media yung pundasyon ng mga magulang, kayo mga magulang, sana mapakinggan nyo. Sa Biblia, mayroong sinasabi sa Biblia na ang parents mayroon siyang obligation to teach the child. Di ba? Pero hindi yun ang tinuturo ng mga magulang. Kaya nga, ang bata pagka dapat sisimu ang lahat ng kasulatan, tingnan mo, ang lahat ng kasulatan kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman ng pagtuturo. So, ibig sabihin, the Old Testament and the New Testament, ganun dapat kasipag ang mga magulang na ipalaganap at ilagay sa kaisipan ng kanilang mga anak yung salita ng Diyos. Kasi bakit? Pag tinuloy mo, sabi niya sa verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Di ba? Timo, kapag ang bata pala ay bata o mga tao ng Diyos,
ay nakakarinig ng Diyos at inuturo ang salita ng Diyos, nagiging sakdal sila. Upang ang tao na Diyos ay maging sakdal. Isipin mo. Kapag ang tao ay nakakarinig ng katuwiran, yung katuwiran ha, I'm talking about the righteous teaching about the Word of God. Ang pundasyon ng kanilang pagkatao ay sakdal. Di ba? Sakdal. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Tinuturo ba natin sa mga magulang? Sa social media ngayon, makita mo, iba talaga ang tinuturo nila. Tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ano ba yung gawang mabuti na ilalagay mo sa mga bata? Ano bang ituturo mo na mabuti na ikasasakdal ng bata? So marami ngayon sa social media, iba ang tinuturo nila. Makita nyo naman lalo na sa TikTok, lalo sa Facebook. Diba? Thank you for Rosalie Tiempo for your watching, Okay. Kung titingnan natin ngayon, tuloy tayo. Napakahalaga pala ang Biblia sa bata. Di ba? Napakahalaga. Kasi nandoon ang inspired. Kaya nandoon yung truth The standard of truth na sinasabi sa John chapter 17 verse 17. The standard of truth is the scripture. Diba? Oo. Kaya yun ang daan. Kaya nga sabi ko kanina, ang Biblia ay mapa patungo sa langit. Kapag hindi alam niya ang banal na kasulatan, hindi siya maliligtas. Kasi yun ang, kumbaga, direction ng bata Direction ng bawat tao upang makatungo sa kasakdalan. At tinuruan lubos ng lahat ng mga gawang mabuti. Kailangan maturuan. Kaya ngayon sa mga matatanda, ang nagtuturo na sa kanila, yung mga may gift ng fivefold. Pastor, so, dinuturuan na sila sa ganun. Gawi na marinig nila ang salita ng Diyos. Ang tanong, tumutungo ba sila sa kasakdalan? O ang obligasyon natin only Sunday to teach naman. Hindi dapat lang Dapat kapag ang bata ay naturuan na, maramdaman mo kaagad yung bata na sa kanya ang katuwiran ng salita ng Diyos. Yeah. Kaya, pag sinabing, the scripture is the revelations of God. Ang banal na kasulatan ay kapahayagan ng Diyos. Dapat doon itinuturo pa lang na ang Biblia ay is the Word of God na magiging sandata natin dito sa mundo.
ang Biblia isang pundasyon ng pagkain natin spiritually sa ating buhay. Yan ang kalakasan natin. Sabi sa Matthew chapter 4:4, hindi lamang ang tao nabubuhay sa pamamagitan ng tinapay, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Di ba? Kung basahin natin sa chapter 4 verse 4, sabi niya, dapat siya sinasabi sa kasulatan, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ibig sabihin, yung sinasabing mabubuhay, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao. Kasi karamihan sa atin, we are working, para mabuhay tayo. Diba? Para mabuhay tayo. Pero hindi rin natin nalalaman, hindi rin natin ginagawa. Nasabi ng Diyos, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, ano dapat ang attitude ng isang magulang sa kanyang anak at ang mga tao? Ang attitude dapat nila, pakainin nila ang kanilang panloob. Hindi yung ang pinapakain ng binubuhay natin ay para lang sa laman, kundi yung ating internal part with his souls and spirit, dapat nakakarinig sila ng salita ng Diyos. At yun ang pagkain, yung makarinig ng salita ng Diyos. Ang tanong, yung mga bata ba, pinapakain natin? Yung mga tao ba kumakain ng salita ng Diyos? Nakikinig ba ng salita ng Diyos? O nakikinig lamang every Sunday, 1 hours o 2 hours. After that, uwi na. Diba? So, ganun kahalaga, dapat ang tao ay hindi lang pinapakain ng lamang, kundi pinapakain din natin ng salita na lumalabas sa bibig ng Diyos, which is the Bible. Oh, yung Bible, yung salita ng Diyos. Sabi, every word in the Bible is the word of God. Yan yung katanungan . Bawat ba salita sa Biblia ay salita ng Diyos? May salita na ang salita kasi from the Old Testament, ini-reveal dyan sa mga propeta. At maging sa New Testament, sa apostles, at sa mga ginamit ng Diyos, ini-reveal. So, yung way ng Bible, yun ang guide natin. Kasi mayroong light doon na nagbibigay sa atin ng inspiration. Kaya yung Bible inspired by God. Kaya dapat isipin natin, yung bata pala ay pinapakain din natin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, pinaparinggan, tinuturo natin yung bata yun makarinig ng tungkol sa banal
na kasulatan. Parents sa buong mundo, you are obligation to teach your children from the Bible. Not only that you can giving, na binibigyan mo lang ng gatas, pinapakain mo, yung ganun. Hindi lang yun. Kasi yung pinapakain lang natin, pinapainom sa gatas, ay isa lamang yung isa lang kaparaanan yun para lumakas ang ating physical na katawan. Tama naman yun. Pero huwag nating kalimutan yung bata dapat na sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. From the child, mula sa pagkasanggol. So yung starting pala dun, dapat nakakarinig na yung bata. Yeah. Hindi naman maiintindihan yan eh. Kasi bata pa. And do not question to God. Bakit iyan sinasabi ng Biblia? Ibig sabihin, kaya tinuturo yun sa bata kasi iyan ang pundasyon na mas ma-establish kanya ang makalangit na katauhan. Hindi yung tinuturo natin ay makasalibutan, makalaman. Kaya nga, from the child. Diba? So, ibig sabihin, kapag tinuturuan natin ang bata at pinariringgan natin ang salita ng Diyos, spiritually, nakakain yung bata. Diba? Spiritually, lumalakas ang bata. Iisipin mo lang, pag kumakain tayo ng pagkain, lumalakas tayo. Subukan natin hindi tayo kumain. Subukan yung hindi pakainin yung bata. Di ba manghihina, magkakasakit? How about the Word of God? Di ba? How about the Word of God? Okay, sabi ni Brother Magellan, paano daw pakainin ang Bible? Ganito po. Ang pagkain ng banal na kasulatan ay makarinig ng salita ng Diyos. Pag nakarinig ang bata ng salita ng Diyos, doon lumalakas ang katauhan ng bata spiritually. Alam ba ng mga... Ang isip kasi ng mga magulang, hindi pa yan nalalaman. Hindi. Do not question God. Because ang binubuksan, ang restore doon, yung spiritual condition ng bata na dapat nakakarinig ng salita ng Diyos. Hindi yung literal na kumakain tayo, what we call of this. Hindi yung ibig sabihin kumakain tayo, nakatulang kinakain natin yung literal na mga pagkain, sinusubo. Hindi. Ang pagkain ito, yung internal part of our body, which is souls and spirit, dapat yung bata nakakarinig ng salita ng Diyos. Kaya kita nyo ngayon, ang mga bata, anong klaseng itinuturo ng magulang? Kung ang magulang spiritually learn from the scripture, alam niya yung banal na kasulatan, ang mga kautusan, dapat yung bata tinuturo doon. Pinaririnig dapat yung mga bata tungkol sa salita ng Diyos. Kasi iyon ang part na magiging sakdal ang bata. Kaya kita mo si Jesus Christ, kung ganun pala ang ginawa nyo, from the child, hinubog siya,
Diba? The body of the children, it become holy, sakdal, banal. Ay, sabi ng banal na sulatan. So, ibig sabihin, kung ganun pala ang kalagayan ng isang bata, di ang kalagayan ng bata ay banal. Diba? Kasi, pag binalikan mo yung 2 Timothy chapter 3, ikatututo, sabi niya dito, magiging banal eh. Di ba? Magiging banal. Pag pinapakain natin, narinig natin ang salita ng Diyos, nagiging banal siya. Sabi? No, di ba? Ito, ang mula sa pagkasagulang, yung nalalaman ang mga banal ng kasulatan, makakapagdunong sa iyo ni Kalilis sa pamagitan ng Panginoon. At ang lahat ng kasulatan ay kinasya ng Diyos pakinabang di naman na pagtutulog sila. Upang ito sa C17 pala, no? Upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Okay. Ibig sabihin, yung tao, yung bata ay nagiging sakdal. Sa Sa katuwiran, sa tinuruan sa lahat ng gawang mabuti, sa ikatututo nasa katuwiran ng Diyos. Ikatututo nasa katuwiran ng Diyos. Brothers and sisters, yung palang pundasyon. Kita mo, yung palang pundasyon para maging sakdal ang bata. Glory to God. Para maging banal ang bata sa katuwiran. Kaya importante makarinig ng salita ng Diyos yung bata. Maging ang tao sa ibabaw ng mundo. Kasi ako, matanda na ako bago ko nalaman ang salita ng Diyos eh. So hindi ako tinuruan ng aking mga magulang tungkol sa banal na kasulatan. So ibig sabihin, talong-talo talaga ako ng mga bata, ng mga nakakaalam ng mabuting salita. Pero yung way pala ito, kasi this Proverbs, may sinasabi sa Proverbs 22:15, may sinasabi din. Sa Proverbs 22:15, buksan na natin. Sa Proverbs 22:6, sabi dito, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kaya kayo, mga magulang, turuan nyo. Pag hindi nyo tinuruan ang yung mga anak, ang magtuturo yan sanlibutan. Di ba? Pag hindi nyo tinuruan tungkol sa banal na kasulatan ang iyong mga anak, ang malalaman nila tungkol sa sanlibutan, hindi ang Biblia. Turuan mo ang bata sa daan ng dapat niyang lakaran at pagka tumanda man siya ay hindi niya hihiwalayan. Hindi niya hihiwalayan eh. Ibig sabihin pala, laki pala ng advantage na isang magulang kapag ang kanyang anak ay tinuruan tungkol sa banal na kasulatan. Ibig sabihin, ang pundasyong para maging banal sa katuwiran ang tao ay ang malaman nila from the child yung katuwiran ng Diyos.
Diba? Kayong mga magulang, sana panoorin nyo ito, no? Kasi marami na ito. May kakalat ito. Kakalat ito sa iba't ibang groups, ano? Tandaan nyo ito. Ito, tanong ko sa tinuruan nyo ba yung mga anak nyo, yung bata, yung sanggol, na iparinig ang tungkol ng salita ng Diyos? Kung hindi nyo ginagawa yan, so, nakakatakot. Kasi, the influence of the word, napakalakas yung gravity, yung hatak. So, napakalakas ng hatak. Tingnan mo ngayon, marami akong napapanood sa social media, sa Facebook, sa TikTok, yung mga bata. Tuwang-tuwa sila sa kalagayan ng bata. Hindi nila tinuturo tungkol sa salita ng Diyos. Yung banal na kasulatan na hindi sila nagano. Pero ano ang tinuturo? Kakyutan. Kasi nakakakyut na naman ang bata eh. Pero hindi nila kung alam nila yung kasulatan, ganun ang gagawin nila. Ituturo nila sa mga bata tungkol sa salita ng Diyos. Diba? Kaya dito sa Biblia, ipinakikita dito yung masama at ang mabuti. Pinakikita ng Diyos, kaya nga sabi, yung salita, bawat salita ba ng Diyos ay salita ng Diyos? Hindi, hindi naman ganun, yung thou settle. Pero ipinakikita ng Diyos yung mga mabuting gawa at masamang gawa ng tao na magkakaroon tayo ng vision, pananaw na makita natin ang katuwiran ng Diyos. Di ba? Kasi pag nakita natin, we will discern about the truth. We will discern about the spirit that yung espiritu, yung tao na yan na pumapasok sa buhay natin. Yung tao na yan na pumapasok sa buhay natin. Di ba? Kaya, brothers and sisters, kayo na mga Christian o born again Christian, kapag narinig nyo dito at hindi nyo pala ginagawa nito, matakot kayo sa mga anak nyo. They are influenced ng mundong ito. Ibig sabihin, ang kanilang pamumuhay lamang ay parang hayop na nabubuhay sa mundo na gusto lamang mabuhay. Pero hindi nila nalalaman yung afterlife. So, napakahalaga yun, Isipin mo kung ang bata naging naging sakdal, just like Jesus Christ, So, pwede siyang kasihan ng Diyos eh. Kung hindi, bata pa lang magkaroon ng pananaw siya tungkol sa Diyos eh. Kung buksan mo sa 2 Peter, 2 Peter 21, okay. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu ng Diyos. Did you see that? Nauudyukan ng Espiritu ng Diyos. Kasi ang katawan ni Jesus Christ ng bata, sakdal talaga. Grabing kasakdal. Kaya in the age of 12 years old, ginabayan na siya ng Diyos ng kanyang amay. Ginabayan na siya. Sabi, tinanong siya, hindi niyo ba alam ako ay nasa, ano ba yan? Nasa kanyang, the Father, inuudyukan siya ng Espiritu, inuudyukan siya ng Diyos, na kung ano ang gagawin niya. Binibigyan siya ng wisdom. During, yung 12 years old ni Jesus Christ.
Doon nagaganap pa lang yung udyok, nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ibig sabihin kung ang bata ay naging sakdal na nakakarinig ng salita ng Diyos, nandun ang pundasyon ng manifestation ng Espiritu Santo ng bata. Di ba? So, kung naudyukan na siya ng Espiritu Santo, hindi na kalooban ng taong magangyari doon sa bata. O sa isang taong gagamitin. Ang lalabas sa bibig ng bata, kundi sa tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. So, ibig sabihin yung bata, meron ako nakita sa social media, no? May mga bata nangangaral sa kalsada. May mga batang nangangaral sa iba't ibang lugar. Brothers and sisters, marami na akong nakitang mga batang nangangaral tungkol na sa salita ng Diyos. Nakita niyo ba? Mag-search kayo. Gusto niyo, challenge niyo, search kayo. May mga batang nangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung bata na yun, naudyukan ng Espiritu Santo. Guided by the Holy Spirit. Ang tanong, nangyayari ba yan sa mga bata? O robot? Kasi pag naudyukan ka ng Espiritu Santo, yung bata na naudyukan ng Espiritu Santo, lalabas sa kanyang bibig tungkol sa Diyos. Sabi dito, kung dumating ang hula sa kailanman, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumarating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita sa Diyos, buhat sa Diyos. Pag nagsasalita ka lang by your knowledge at hindi mo nararamdaman yung manifestation ng Espiritu Santo sa iyo, hindi yan. It is about knowledge, but not dictated by the Holy Spirit. Maramdaman mo sa bata na yun, sa tao na yun, kung mayroong manifestation ng salita ng Diyos. Kasi dito, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsasalita buhat sa Diyos. Kaya Jesus Christ nung bata pa siya, ginagamit na siya ng Diyos. Ginagamit na siya ng Ama. Nangangaral siya. Umaharap na nga siya sa mga debatista. Kaya nagulat sila sa antas ni Jesus Christ at the age 12 years old. Kaya may mga ngaral din at the age na kanila natutunan sa ladis, nangangaral na tungkol sa salita ng Diyos. Now, kasi bakit? Naudyukan sila ng Espiritu Santo. Kaya pag hindi nangyayari sa inyong mga anak sa ganong sitwasyon, naudyukan ng Espiritu Santo, ano yung kalagayan ng na? Dapat magtaka na kayo. Baka gumaganap lang sila traditional. Pag ang kalagayan nyo ay traditional lang, hindi nagaganap sa yung establishment ng temple. Kasi sinabi niya, did you know that because the body of the child, which is Jesus Christ, is naganap na yung wisdom and revelations of God. Hindi pa naganap yung baptism, no? Doon nagaganap na yung wisdom, yung udyok ng Espiritu Santo sa kanyang kaisipan. And revelation, di ba? Nagpapahayag na ang Diyos. No. Madyan, tumatanda na. Kaya pag ang kalagayan
ng bata ay para lang written within. Written within. Nagbasa siya ng banal na kasulatan. Sapat na. So, pag nagbasa ka ng banal na kasulatan, parang ganun kasapat, hindi pa pumapasok ka sa buhay. Hindi pa pumapasok ang iyong salita ng life. Para magkaroon ng life ng iyong salita, kailangan tumahan yung Espiritu ng Diyos doon sa salita. Kaya nga, the Word become flesh. Yung Word may power and authority to restore sa isang tao. Diba? Hindi yung parang naudyukan ka lang ng tao, pero hindi ka man naudyukan ng Espiritu Santo. Iba ang udyok ng tao kaysa sa Espiritu Santo. Iba yung manifestation ng tao, iba ang manifestation ng Espiritu Santo. Kasi kapag ang tao ng Diyos ay naudyukan at na ng Espiritu Santo, gagalaw yan. Gagalaw yan. Hindi nyo kaya yan. Hindi nyo kaya yan. Kasi bakit? Nandun na, nagmanifest na eh. Nagmanifest na yung salita sa bata at sa tao. Sa bata na naging hanggang sa umage siya, nagkaroon na ng manifestation ng baptism ng Holy Spirit. Bigat ano? Kasi brothers and sisters, ang dami ngayong mga ngaral sa congregation. Traditional lang. What I mean traditional, pakarinig lang sila ng salita ng Diyos is enough. Makarinig ka lang ng salita ng Diyos is enough. If you are hear the word of God, sigurado magkakaroon sa iyo ng wisdom and revelation. Uudyukan na ka ng Espiritu Santo na magmanifest ang salita at mangaral. Kasi may mga batang nangangaral eh. Kasi nakita nga naman nila. Siguro nakita nila yung kalagayan ni Jesus. I don't know, di ko alam, no? Siguro nagkaroon sila ng knowledge. Ay, bakit si Jesus at the age of 12 years old nangangaral? Yeah, 3 days nawala ang si Jesus Christ. Hinahanap ng mga magulang niya. Nahanap ni Mary. Sabi nung nakita siya, di nyo ba alam nasa in my father business, kasama niya yung kanyang magulang spiritually. Pag nangyari yung mga anak nyong ganon, hindi nyo na kontrolado yung mga anak nyo at nangangaral ng salita ng Diyos, not by dictating the other person. Pag hindi na siya dinidiktahan, doon na kayo maghalak. Kita nyo? Pag hindi na dinidiktahan yung mga bata at siya ay nangkusang nangangaral ng Diyos without dictated of the parents, you great parents. Because you establish the great manifestation of temple. Ano ibig sabihin? Yung templo, yung katawan ng bata, yung ay nagamit na kagad. Di ba? Kasi bakit? Kasi from the child, tinuruan siya ng salita ng Diyos. Train kagad siya ng salita ng Diyos. Na doon pa sa bata yun, nahugasan na siya.
I'm talking about ng salita ng Diyos. Nakakain na siya ng salita ng Diyos, which is the tree of life. Kasi ang bata, pag hindi mo pa pinapakain ng salita ng buhay, ang kanyang kondisyon nasa knowledge, the tree of knowledge, seeing good and evil. Diba? Para maunti-unti maklinsing, maging sakda ng bata, dapat napapakain na ng salita ng Diyos. Kasi dapat nagkakaroon ng daan eh. Dapat kayong mga magulang, kayo ang nag-uudyok sa tamang daan. Kasi ang Diyos, pinadaan ang ating Panginoong Hesukristo sa tamang daan. Kaya, kung saan si Jesus Christ, dapat sundan natin si Jesus Christ. Kasi ang mapa ni Jesus Christ papunta sa kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ sa John chapter 14, I am the way, the truth, and the life. Di ba? Sabi niya, ako ang daan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan. Isipin mo yung daan. And it's not a literal way na parang lalakad ka ng ganun. Yung daan yan tungkol sa aral na ipinapahayag ng Diyos sa kanyang anak. Kaya sabi, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ang daan yan tungkol sa salita ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan. Yan ang ilalagay sa katwiran ng bata at ng tao, mga tao. Kasi para sila makarating sa Ama. Kundi, sabi niya, sino man ay hindi makakaparoon sa Ama. Ibig sabihin, kapag hindi mo tinahak ang daan ng katwiran, ng salita ng katotohanan na sinasabi ni Jesus Christ, ay hindi ka makakaparoon sa Ama. Eh kung hindi ka makakaparoon sa Ama, eh paano nga naman ang Ama magpapahayag sa iyo? Kung dinadaanan mo si Jesucristo, eh paano naman kung dinadaanan mo si Jesucristo, imposible, hindi siya, hindi si Kristo, si Jesus Christ magpahayag sa iyo. Kung dinadaanan mo dinadaanan mo Jesus Christ, sigurado i-guide ka ni Jesus Christ sa daan ng kanyang dinadaanan. At doon ka lang makakaparoon sa Ama. Sabi niya, kundi sa pamamagitan ko. Hindi sinabi ng ko. Sino yun? Si Jesus. Siya yung daan at katotohanan. At yan ang pinaparaan. Daanan. Yan ang the way, the truth. Ang Biblia is the map of condition about the kingdom of God. Yan ang daan. Na sinasabi na from the child at lahat ng kasalangan from the Old Testament and the New Testament, yan ibinubuklat mo sa bata na yan. Ang daan ay katwiran ng salita ng Diyos at yan ang katotohanan. At yan ang buhay. At kung hindi mo yan nadaanan, yung mga mensahe niyan, at hindi mo, like for example, Godhead. Karamihan siya ngayon, nangangaral ngayon pag Godhead. Na talagang nakurap na. Ito na nga sinasabi ni si Kristo, akong daan. Ayaw pa rin sandan. Sinasabi ni Jesus, I have up my father. Ayaw pa rin. Siya pa rin. Ayaw pa rin ng katwiran. Nakasirado yung pintuan eh. Ayaw tanggapin eh. Di ba? Ako ang daan, iya ang daan. Yung way na yan, that is the message and revelation. Yung daan yan, that is the teachings of Jesus Christ na mula sa Diyos. Yan ang katwiran na ipinupunla sa bata at sa tao.
Pero kung ang magulang ay hindi pa naturuan ng ganong klase, maghabol talaga siya. Pero kapag ang magulang nakita yung message nito from the child, ibig sabihin yung bata na yun ay nahuhugasan. At kapag nahugasan, tumutungo na ang bata na yun sa kasakdalan. Glory to God, hallelujah. Diba? Brothers and sisters? Saka ang bata yun, sigurado ako, bibigyan siya ng discerning spirit. Kasi bakit? Sinusundan niya ang daan ni Kristo ni Jesus Christ Pero kapag ang tao ay turo ka ng turo na itong daan, magtaka ka na. Ang anak ng Diyos, isang sipet mo lang, alam na kagad ang daan. Sunod kagad. At kapag may mali ang isang sinusundan ng mga tao, ay siya nagbibigay katuwiran sa tao. Oy, brother, mali yan. Ay, brother, mali yan. Oh, nakakaya na yun. Diba? So, mabigat na yung katuwiran. Itong daan na ito, pabigat yan Yung daan yan kasi walking in the light yan into perfection message. Nung sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katulad at ang buhay, ay sino man hindi makakaroon sama. Ibig sabihin, walking in the light yan. Lumalakad yan sa katwiran, hindi yan nakatigil. Di ba? Lumalakad sa katwiran ng Diyos. Ang iba, tumigil na So, pag tumigil na, ay, mabigat yan. Hindi mo na makikita. May business, okay, sabi ni Brother Major, may business daw si Jesus Christ. Ang business ni Jesus Christ ay yung katwiran ng kanyang Ama. Yung pinagagawa ng kanyang Ama, yun ang business ni Jesus Christ. Yung gawin ang kalooban ng kanyang Ama. That is the business of Jesus Christ. Diba? Yan ang business. Yun ang katungkulan ng katwiran ng Diyos na sinusunod ng ating Panginoong Hesukristo during His time at the age of 12 years old. Di ba? Yung mga anak ngayon, sumusunod ba sa magulang sa katwiran ng Diyos? O baka sumusunod lang sila traditional because the power and authority dictated by the parents. Dapat yung anak malaman to. Na kaya siya sumusunod sa kanyang magulang because the dictation of the Holy Spirit na sinasabi ng Diyos sa kanyang magulang. At dapat nung sinasabi ito ng parents din, sinasabi sa kanyang anak, nagkakaroon ng revelation tong bata na i-inspired. Kasi pag na-inspired ito, ay nako, baka ano na ito? Baka maging evangelist na ito yung batang ito. Baka yung vacant time niya, mangaral siya tungkol sa salita ng Diyos. Kapag ganun na ang kalagayan ng anak niyo, ibig sabihin, nagtagumpay kayo. Hindi na kayo tinuturuan ng mga magulang niyo, oy, ganitong gawin mo, hindi. Hayaan mo, pag alam mo yung bata, pag yan ay diniktahan ng Espiritu, yung mga ngaral na kanyang mapapakinggan, magre-reveal dyan ang Holy Spirit
tungkol doon sa salita. May ipapakita yung Holy Spirit sa bata niyan sa sinasabi doon sa nagtuturo. Pero kung walang ipinapakita sa bata niya doon sa nagtuturo, nakakatakot yun. Kasi ipapasok din yung deception of knowledge. Diba? Papasok yung deception of knowledge. So, brothers and sisters, so, bakit ko sinasabi ito? Kasi dapat ito makita sa mga anak. Ito dapat ang makita sa mga tao ng Diyos. Did you see any stars in heaven during a night? Napakarami yun. Hindi mo kayang bilangin yun. Dapat ganun tayo sa mundong ito nagliliwanag. Dapat we are lightning in the world. Hindi tinatalo tayo ng social media. Thank you for watching Domingo Hitosis for watching for this message Sino tinatalo tayo Ang iba, yung mga bata, yung mga tao, hindi nagliliwanag. Samantala, mga bituin sa langit nagliliwanag. Ano sabi ng Diyos kay Abraham? Ang binhi mo ay magiging katulad ng bituin sa langit. Isipin mo yung mga bituin sa langit. Abraham, your seed is just like an stars in heaven shining. Bakit hindi nagsashine? Di ba? Bakit hindi nagsashine? Ang dami ng bituin sa langit It's a billion and trillion stars Kung alamin nyo lang. Minsan pag-aaralan natin yan mga bituin. Napakarami. Now, what I'm seeing na sinasabi ko nito, dapat makita natin sa bata ng mga magulang at mga tao, iba ang nature nito. Nangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Nangangaral ng salita ng Diyos. Kasi, kung ang binhi niya, just like na sinasabi ng Diyos kay Abraham, magniningning yan sa dilim. Di ba? Magniningning yan sa bituin. Tingnan niyo yung mga anak niyo pag, kayo, Pastor Domingo Hitosis, kailangan yung mga anak niyo nagniningning. Lumalabas doon sa mga anak niyo yung salita ng Diyos, nangangaral sila. Di ba? Mag-share lang ng Word of God sa mga taong sanlibutan mapiplesan ang Diyos dyan. Subukan yung gawin na sinasabi ko. Mangaral sila. Magiging katulad sila ng bituin sa langit, sa gitna ng kadiliman, nagliliwanag. The light, it is the Word of God. Yung liwanag ay ang salita ng Diyos na lumalabas doon sa nangangaral na yun. Spiritually, papasok yun sa mind, in heart, ng bata or ng tao. Diba? Ganun pala kalalim ang Biblia, no? Kasi ang Biblia mapa Mapa papunta sa langit ang Biblia patungo sa kasakdalan Ang Biblia ay pagkain spiritual ng our internal part of our body with the soul and spirit. Baka pinapakain lang natin puro sa sanlibutan. Kaya nga sabi ni Kristo, may sabi ni Jesus, ang pagkain ko ay gawin ng kalooban ng Diyos. Yung gumanap ka pala sa kalooban ng Diyos, kalakasan yun. Physically, spiritually. Kalakasan yun.
Subukan mo yung lingkod ng Diyos, hindi makaganap ng nangyayari ito sa akin. I'm talking about the truth. Kapag ako hindi nakakaganap sa pinapagawa sa akin, nanghihina ako. Totoo yung sinabi ni Jesus Christ. Totoo 100%. Ang isang mangangaral na Diyos kapag hindi nakagawa ng mabuti sa kanyang paningin, malungkot ang Diyos. At yung tao na yun, may reflection ng hihina. Diba? So, kaya nga, dapat ang standard natin ng katotohanan ay ang salita ng Diyos from the Bible. Kaya nga sabi dyan sa John chapter 17, diba? Verse 17, ano? Sabi dyan na pakabanilin mo sila sa katotohanan. Paano kung yung pakabanalin mo sila sa katotohanan? Pero ang salitang naririnig niya ay hindi naman katotohanan. Ang salita. Pero kung ang salita niya ay katotohanan, ang salita niya mo'y katotohanan. Pakabanilin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, sila gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. O, kita nyo? Yung mga ngarangal ng Diyos, sinusugo sa sanlibutan, sa kadiliman, sa sanlibutan sa mga tao. Di ba? Kaya yung star, bag ikaw nagla-lightning the darkness, ibig sabihin, you are the messenger of God. Kasi ang ministry sanlibutan Sinong sanlibutan? Mga tao. Yung mga anak nyo kapag ka nagngangaral na sa mga tao, sa mga sanlibutan, ibig sabihin, gumaganap sila sa inuutos ng Diyos. Sabi ni Kristo, kung paano ako'y sinugo, o di ganun din ang gagawin natin. If Jesus Christ is the messengers of God, and we also messengers of God, we are following the step of Jesus Christ. Because our light and vision and light of way and light of road is Jesus Christ. Because Jesus Christ said, Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. And no one comes by the Father but by me. Di ba? Kaya nga tingnan mo pag tinuloy. Kung paano ako'y pinugo sa sanlibutan at sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. Verse 19. At dahil sa kanila pinabanal ko ang aking sarili. Isipin mo kapag gumaganap ka ng kalooban ng Diyos, binabanal mo ang iyong sarili. You are walking in sanctification. You are walking the sanctified. Diba? We are walking the sanctification. We are walking the holy road. Diba? Upang sila ay may mga makabanal sa katotohanan. Kapag ang katuwiran ng Diyos ay yung linalakaran, iba ang dating mo. Pero kapag ang salita ng Diyos ay sinisira mo at linalagyan na mo ng corruptible message, sakit, spiritually, nagkakaroon ka ng sakit. Pero kung ang katuwiran ng Diyos ng kanyang salita ang iyong linalakaran, pinababanal ka ng Diyos.
pinababanal mo sa katuwiran ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung taong mangangaral niyan, ang kanyang salita, thou said the Lord. Sabi ng Bible, ang liwanag. Sabi, if you open your eyes to open the understanding, and John 17:19, sabi, ang dahil sa kanila, pinabanal ko ang aking sarili. So, ibig sabihin, yung taong mensahero na yon, nababanal siya sa pagsunod sa Diyos. Nagiging solely sanctified siya. Upang sila naman ay mga kabanal sa katotohanan. Ibig sabihin yung mga taong nakakarinig ng katuwiran ng Diyos, sila ay nagkakaroon ng kabanalan. Hindi. Isipin mo, both side, ikaw binababanal mo sarili, ang mga taong nakakarinig ng iyong katuwiran at salita ng Diyos, pinagbabanal. Napapabanal sila sa katuwiran ng Diyos. Ang tanong, paano kung ang mangangaral ay hindi nga katuwiran ng Diyos ang sinasabi, kundi private interpretation? That's the question. Kaya kailangan natin ng guided by the Spirit. Kailangan tayo may discerning spirit. Para pag lumakad tayo, sure ball na ang ating linalakaran ay kabanalan. At para tayo lumalakad sa kabanalan. And that is the way na sinasabi na from the child, na establish mo na yung batang makarinig ng salita ng Diyos. E paano kung ang magulang ay hindi nga pa na-establish? Kaya sabi ko, mapalad yung mga magulang nakarinig ng mensahe ng ganito. From the child, tinuruan na sa katuwiran ng Diyos. Mapalad yun. Pero paano kung hindi sila nagluluwanag? Ang sinasabi ng Diyos kay Abraham, ang yung binhi ay magiging katulad ng mga bituin sa langit. Paano kung hindi sila nagiging katulad ng bituin sa langit?